Matagal na kami naniniwala sa mga duwende rito. Nung bata ako, madalas ako may nararamdaman. Kung minsan nga, nawawalan pa ako ng gamit eh. Tsaka minsan, may narinig ako mga mahinang mga tugtog ng musika. Kapag itinuring mo silang mga kaibigan, ituturing ka rin ng kaibigan. Dahil sa isang di sinasadyang pangyayari, masisira ni Marisa ang isang punso ng mga duwende. Ang di niya alam, ang pananalasang ito ang ituturing na dahilan ng pagkamatay ng kaisa-isang tagapagmana sa trono ng mundo ng mga duwende. Magbabayad ng totoo may kasalanan. Sa galit ng nagluluksang reyna na si Dita Abiana, isusumpa niyang magiging anak ni Marisa at Cardo at ipapanganak si Ina na kasing laki lamang ng isang daliri. Ilayo mo yan! Ilayo mo yan sa akin! Sana ito! Ilabas mo siya! Hindi may tatanggi ang unang pagkadismaya ni Cardo at Marisa sa kinalabasan ng kanilang anak, pero matututo rin nilang tanggapin at mahalin si Ina at palakihin siya na maging matapang at mapagmahal. Salamat po, kasama ko si nanay, si tatay, si Ate Lucille at si Lola. Sana po bukas mas tumangkad na ako, na matangkad, para di na ako ganito. Maaga pa lamang ay mulat na si Ina sa kahirapan ng kanyang kalagayan. Taga! Nay! Tulungan niyo ako! Pero sa tulong ng kanyang mga magulang, maggagawa ng paraan para maranasan din ni Ina ang saya at ginhawa ng buhay. Makahahanap din siya ng isang kaibigan kay Lyndon, isang anak mayaman na kamag-anak ni Lucille, ang ampon ni Marisa at kinikilalang ate ni Ina. Ang pagkakaiba ni Ina at Lyndon ay hindi magiging hadlang para sa pag-usbong ng kanilang pagkakaibigan. May bago ka ng kaibigan. Malanggap, pakibilis-bilis na naman, naglalaro ko. Ang atensyon at pag-aaruga na ibibigay kay Ina at ang mabuting pakikisama ni Lyndon sa kanya ang magiging ugat ng pagsiselos ni Lucille. Ang galit ni Lucille na susulsula naman ang kanilang lola Celia ay hahantong sa isang trahedya at mawawalay si Ina sa kanyang pamilya. Sa kapahamakang ito magmumula ang pagbabago sa buhay ni Ina. Dahil sa pagkamatay ng tagapagmana sa trono, nasa panganib ang pamumuno ni Tito Calixto at Dita Abiana sa lahat ng mga duwende, kaya't maiisipan ng hari na palabasin na si Ina ang hinihintay na prinsesa ng mga duwende. Palalakihin siya ng hari at reyna bilang si Dwarfina, ang prinsesa ng mga duwende. Kama! Gulong ka! Dwarfina, anong ginagawa mo? Magiging hadlang si Dwarfina sa mga plano ng makapangyarihang si Romera na agawin ang trono mula kay Calixto at Abiana. Ang anak naman ni Romera na si Gwendina ay magseselo sa unti-unting paghulog ng loob ni Elvin kay Dwarfina. Alam mo, wala ka namang mapapala dyan sa babae niya. Sa pagbalik ng mga alaala ni Dwarfina ng kanyang mortal na pamilya at ni Lyndon, matutuklasan niya na kahit sinlaki siya ng mga duwende, taglay pa rin niya ang puso ng isang tao. Sa huli, kakayanin ba ni Dwarfina na tuluyang talikuran ang buhay niyang mortal, alang-alang sa mga nagmamahal sa kanya sa mundo ng mga duwende? O ipapairal ba niya ang pagmamahal niya sa mga taong kabilang sa ating mundo? Subaybayan ang pinakamalaking adventure ng pinakamaliit na bida sa Dwarfina ngayong Lunes na pagkatapos ng 24 oras sa GMA Telebabad.